pelikula ni Senator Soto. Nakakatuwa siyang komedyante. Bilang Senate President, di siya nakakatuwa. Katulad nitong kontrobersya ngayon sa Senado na magbibitiw na si Senator Lacson. Ewan ko, kailan bang susunod na sesyon? Bukas yata, no? Yes. Sinabi na niya na pagdating ng next session, kung tama yung balita, nabasa ko sa Inquirer online at sa isang parang interview ay parang gusto na niyang magbitiw kasi sabi sa kanya nung kanyang mga kasamahan. Partikular siguro sina Senator Amy Marcos. Sina Senator William Gatchalian. Tatay pala yun, kaibigan ko yun. Si Sherwin, kaibigan din naman natin si Senator Sherwin. At si Senator J.V. Ejercito. Hindi nila gusto yung direksyon na pinagtutunguhan ng investigasyon ng Blue Ribbon. At parang ang nangyayari sa kanila, ay tumututok lamang doon sa mga senador at parang tingin nila iniiwas yung liderato ng Kamara. Yun ang feeling nila. Hindi ko sinasabing totoo. Yun ang sabi nila. Pero kita mo naman ang bias, ano? Noong binanggit yung mga senador, yung DOJ, pina-freeze agad yung accounts ni na Jinggoy. Di ba? Ni na Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva. Pero nung binanggit naman si Villanueva. Pero nung binanggit naman si dating Speaker Martin Romualdez, hindi naman finreach yung account. Ba't si Saldi hanggang isaldi ko? Ang daming binigay ni Diskaya na pangalan, ba't hindi naman pinifreeze yung mga account? Na-validate na rin ng ibang mga district engineer. Di ba? Bakit parang selective? Yun ang sinasabi nila. Malungkot. Bago ngayon, di ba, biglang pinigil yung hearing. Diba dapat last October 1 ay meron. Pinospone. Anong dahilan? Hindi pa daw ready yung ganito, hindi pa ready yung ganon. Di ba yung Wednesday, dapat yun ay ipinatawag ni Senator JV. Dahil sabi niya ay meron daw siyang witness galing sa DPWH. Biglang tumigil. Bakit kaya? Paktay na. Kasi nga nung natukoy na si Speaker Romualdez, biglang tumigil si Senator Lacson. Can you imagine, may mga kaibigan din naman tayo sa Senado. Yang mga senador may GC yan parang tayo. Group chat. Pero siyempre, ang kasama lang sa group chat na yon ay mga senador. So, exclusive yun, 24. Akalain mo umalis daw si Senator Amy, si Senator Gatchalian, si Senator JB, dahil naiinis kay Senator Lacson. Kasi nga, hindi nila gusto yung direksyon. Ngayon, nag-executive session. Anong ibig sabihin ng executive session? Sila lang. Hindi transparent. Hindi natin makikita sa telebisyon kung anong pinag-uusapan nila. Tago na. Bakit? Nung lumitaw si Martin Romualdez, bakit biglang tinago? Biglang nawala yung October 1. Dapat nga magrarally kami roon Pero pospong. Baka may bagyo. Parang wala namang bagyo ng Wednesday Kahit may bagyo, bakit? Sa lansangan ba sila naghihiring? Maaaring hindi kami nakapag-rally kung may bagyo, pero may bubong naman yun, may aircon naman. Meron pang foods, di ba? Wow. Di ba may food pa? Naka-shelter naman sila sa loob ng GSIS building. Di ba? Bakit kinancel? Yun ang mga question na naglilipana ngayon sa isipan ng kapwa niya mga senador. At gano'n daw, sir, teka mo na, gano'n daw katotoo yung ombudsman, tama ba yun? Totoo ba yun? Hindi ko alam may balita na ba? Nasabi po. Hindi, wala pa akong nakikita online sa SOCMED. Huwag na muna nating, gawin na muna nating official na merong appointment. Mahirap yung haka-haka Sabagay. Ang ibig kong sabihin, tama kayo. Yung
bago ang nangyayari pa rito kay Lacson, ang sisisihin pa si Marcoleta. Kaya daw walang pinagtutunguhan. Umpisa pa lang daw ng magsesesyon, may distraction. May question. Tatlong minuto lang naman yung sinasabi ni Dante Marcoleta tungkol lang doon sa comment ni Lacson that goes to the very heart of his impartiality and lack of bias as Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi masama yun. Karapatan ng isang senador, bakit mamasamain mo? Di ba? It's a reminder. Oo. Ayun. Ang dapat ngayon, kung magbibitiw man si Senator Lacson, ay mag-ingat na sa ipapalit. Diba? Opo. Kasi baka tuluyan ng mawala ng kredibilidad ang lahat ng investigasyon. Hindi lamang itong BRC. Yung sa House, wala na talaga. Wala nang naniniwala ron. Sila yun eh. Oh. Ang mabigat, yung inaasahan ng taong bayan na magbibigay linaw dito, yung BRC ng Senado, yun pang kasama na nagtatakip sa mga miyembro ng House of Representatives. Nabibitin yung taong bayan eh, ha? Yung inaasahan, di ba? Tuwan-tuwa tayo noon. Opo. Yung Independent Commission on Infrastructure. Nandun si Magalong. Opo. Nawala na rin ang kredibilidad nung nawala si Magalong. Abago, ang nag-explain pa kung bakit wala rin kredibilidad. yung idolo pagdating sa fashion. Yun laging usbong yung manggas, di ba? Di ba? Okay. Kasinungalingan niya, sasabihin niya na chief advisor and lead investigator, after 1 week, sasabihin niya, hindi naman daw investigador. Huling-huli naman eh. Bago ngayon, etong si Auntie Claire, hindi ko malaman kung sarili na niya ang pinagsasalita niya o pangulo pa eh. Kasi, kung ikaw ay spokesman, hindi sariling opinion mo, hindi sariling saloobin mo ang sinasabi mo, yung sa principal mo. Halimbawa ako, eto nga ang PDP, hindi nga party in power, nasa oposisyon. Ang chairman nga namin, wala sa pwesto. Si Chairman Alcusi, acting Chairman Alcusi. Bago ako magbigay ng pahayag, on behalf of the PDP as deputy spokesman, pinapa-aprobahan ko muna either sa dalawang boss ko dyan eh. Si Chairman Alcusi or si spokesman Raul Lambino. Yan. Kung wala silang approval, hindi ko pwedeng sabihin PDP. Kaya pag ako nagpe-press con, sinasabi ko, I'm not here as PDP spokesman. I'm here as a citizen. Pwede po sa akin yon sapagkat hindi po ako empleyado o opisyal ng gobyerno. Pero kung ikaw ay isang tagapagsilta ng Pangulo, katulad na si Yusek Antecler, hindi ka na pwedeng magsalita ng iyong opinion kasi spokesman ka spokesperson ka ng Pangulo. Katulad niyan, yun bang pagpatol mo na naman, Auntie Claire, kay Magalong? Yung sinasabi niyang name names, yung sinabi kasi ni Magalong, I must have struck a nerve. Sinasabi ni Auntie Claire, sino yung nerve na yun? Yung ba talaga ipinatulan ni Pangulo yung statement na yun? Mema ka lang. Parang hindi ko alam Kasi si Pangulo, at alam mo, kritiko tayo niyan. But in fairness to him, yung mga ganyang maliliit na bagay, hindi pinapatulan Sinabi ni Magalong, I must have struck a nerve, kaya ayaw nila sa akin dyan. Sasagutin mo, yan ba yung pinasagot sa'yo ng Pangulo? Yan ba yung sinabi ng Pangulo? O pikon ka lang? O gusto mo lang magpa-cute? Na hindi ka naman cute. Nakakata-cute. Di ba? Hindi ganyan ang spokesperson ng Pangulo. Kung anong sabihin ng Pangulo, yun. Ba't nga nagkaganon? At tulad noon, eto, kaibigan natin yan, pero I took him to task. Noong spokesman, si Harry Roque, may sinabi siya tungkol sa kliyente ko na si dating Governor Joel Reyes, kasi dati magkalabang kami sa kaso, siya ay abogado nung kabilang panig. Kliyente ko si Joel Reyes. May sinabi siya tungkol doon na ganito. Ganun daw, sabi ko, siguraduhin mo muna
Attorney Roque, na yan ang sinabi ng Pangulo. Kasi, kilala ko rin naman yung liderato noon eh. Personal. At through channels, tinanong ko kung ang Pangulo ba ay galit doon kay Governor Joel Reyes. At sinabi, hindi, wala naman daw pinasasabi sa yung ganyan. So sinabi ko, yan eh, huwag ka magsalita, kako, na as spokesperson, gagamitin mo yung presko ng Malacanang para sabihin yung personal mong opinion as lawyer ng kabilang parte. Eh, anti-graft yan. Ayun. Di nag-back down siya. Ganun yan. Oo. Paiba-ibang sinasabi. Katulad nitong si Rizzo Ontiveros, di ba? Nabuking. Di ba? Wala daw siyang insertion. Di ba? Oo nga, kumalat na naman. Mali. Wrong mistake. Hindi pala mahilig sa insertion si Rizzo Ontiveros, ano? Kaya pala siguro paminsan-minsan masungit siya. Kasi wala siyang nararamdamang insertion. Hindi, sa budget. Sa budget. Baka may mga gusto siyang proyekto na hindi niya magawa kasi nga walang insertion. Medyo napufrustrate siya. Nabibitin din siya. Parang mga taong bayan, nabibitin din sa Blue Ribbon, di ba? Eh, mahirap yung bitin ka. Masakit sa puson yun eh. Oo, kung lalaki ka. Kung lalaki. Talaga. Hindi, sa puso pala. Sa puso. Sorry. Masakit sa puso. Pag yung investigasyon na mali lang ako. Pero si Ontiveros, matagal-tagal na yata eh. Ewan ko nung panahon na nachichismis sila ni Secretary Llamas kung may insertion siya noon. Hindi ko alam, Wala naman budget nun si Secretary Llamas. Sigurado ko may Llamas siya noon. Kasi nandoon sila, narurumor sila ni Secretary. May Llamas siya, si Secretary Llamas. Apelido niya, hindi ba? Ewan ko kung may insertion siya. Tanong natin sa kanya. Pero, tinanggi kasi niya. Ba't ba napapunta sa insertion? Kasi si Rizzo Ontiveros naman kasi, pambihirang buhay ito. Kasi, nagsalita si Kato Ying, kaibigan natin si Kato Ying, di ba? Na may insertions daw si Rizzo Ontiveros. Kasi sinasabi niya, wala. So, sabi niya, wala talaga akong insertion. Sigurado pero walang masama doon. Nababalitaan ako eh. Hindi, ito nga ang sinabi ni Kato Ying. Pakiliwanag nga yung insertion na yan. Yung sa budget. Okay. Yung inilagay dun sa sorry BICAM. naman po. Okay. Kasi, ang sabi niya, wala daw siyang insertion. Sabi ni Kato Ying, tama naman, ma'am, nagiging technical kayo. Ang sinasabi kong insertion, yung wala doon sa national expenditure program at wala doon sa budget na pag di ba nagsusumite yan ay ipinaliwanag na natin kung paano nagkakaroon ng budget. Ang Pangulo through the DBM, Department of Budget and Management ay nagsusumiti sa Congress, sa House. Actually House, ang GAA ay laging nag-emanate sa House, hindi sa Senado. Magsasubmit yan, kakalikutin yan ng mga congressmen, kaya lumalaki. Pag kinakalikot, minsan lumalaki. Yung budget! Bubuting-tingin yan doon, kakalikutin.